Bilang estudyante, nagbabayad na rin tayo ng taxes kahit hindi pa tayo nagtatrabaho ng full-time. Kapag bumibili tayo ng pagkain sa canteen, school supplies, load o kahit pamasahe, may kasama ng VAT at ibang charges. Yun na agad ang indirect taxes ng binabayaran natin. Kung may sideline pa like online selling or small business, possible na taxable kapag lumalaki na ang kita. Pero kahit maliit lang ang ambag natin, malaki naman ang balik. Dahil sa taxes, may public schools, may maayos na kalsada, street lights sa daan at may safe na transportation. Kasama rin dito ang scholarships, libreng modules, healthcare at iba't ibang government programs na nakakatulong sa estudyante. Kaya kahit estudyante pa lang tayo, bahagi na tayo ng nation building dahil sa taxes na binabayaran natin. Para sa akin, yung tax system natin sa Pilipinas may good and bad side. Good kasi nakakatulong siya sa gobyerno para sa schools, kalsada, healthcare at sa iba pa. Dahil sa train law, bumaba pa income tax. Pero bad din kasi di natin makikita saan napupunta ang tax natin. Ramdam pa rin ang corruption, bagal ng serbisyo at sirang kalsada. Unfair din kasi bawas agad sa sweldo natin. Pero yung mayaman parang nakakaiwas pa. Tumaas pa ang presyo ng bilihin. Kaya hindi totally masama pero kailangan pa i-improve para maging transparent, patas at mabilis ang gobyerno. Ng proseso at pag-unawa sa buwis. Maraming tao lalo na ang isang maliit na negosyante at karaniwang empleyado ang nahihirapang punan ang form at intindihan ang mga patakaran. Kung magiging mas simple ang proseso, mas maraming tao ang makakasunod ng tama at maiiwasan ng mga parusa. Gusto ko rin na mas maging transparent ang paggamit ng buwis upang malinaw ang mga nagbabayad kung saan napupunta ang kanilang mga pera. Gaya ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Higit pa rito, nais ko din na maging patas sa mga rate ng buwis kung saan mas malalaking kita ang nag-aambag ng higit at mas matutulungan ng mga mabababang kita.